Ang Netherlands po, ang bansang Netherlands, ang pinakahuling bansa na ika nga po nag-reject dito po sa mga coronavirus test kits at iba't iba pang mga ginagamit po laban sa coronavirus. Ni-reject po ng the Netherlands din, mga kaibigan. Sila ang pinakahuling bansa na sumunod sa Spain, Turkey, Georgia, Czech Republic. Siyempre, ang ibang mga bansa, mayroon pang iba na hindi po tumatanggap niyan bukod sa Pilipinas. Ano po? Mantakin mo naman, sa kanila nagumpisa yung virus, sila iisip ng paraan, ng solusyon, meron na silang solusyon. Hindi malamang kung kailan ilalabas, mga kaibigan, kasi pag ikaw ang gumawa ng virus, meron ka ng solusyon para dyan, di ba? Until such time, ika nga po, makapagpanggap ka na nagmamagandang loob ka pa. Iba, binebenta nila di ba? Sa ibang bansa, ni-reject po. Sa Italy, ni-reject. Doon po sa Spain, binenta nila. Isinuli ng inchik, ng Italy, ng Spain, sa China. Mantakin ninyo, ang binenta nila sa Spain, $467 million na halaga ng mga medical supplies. Kasama na po dyan yung 950 ventilators, 5.5 million testing kits at 11 million gloves and more than 500 million protective face masks. Pero pagkatapos po na ito'y matanggap ng gobyerno ng Spain, kanila pong sinabi na ito'y isasauli nila, yung 9,000 quick result test kits na substandard, mga kaibigan. At yung iba pang mga kagamitan na binili at ibinenta sa kanila ng China. Katulad tuloy ng nangyari sa China. Ano nangyari? Hindi ba isa sa dahilan ng ikinagagalit ng mundo sa kanila ngayon, sa inyo na nga nagsimula yan. Kayo na nga ang gumawa niyang virus na yan. Pagkatapos, hindi nyo pa sinasabi, sinisikil nyo pa yung impormasyon para maipabatid sa buong mundo ang tunay na nangyayari sa China. Di ba simulat sa poll, yung mga katunayan, yung doktor na naging whistleblower diyan po sa virus na yan, di ba namatay yun? Ang paniwala, pinatay nila. Kasi nga, isa silang bansang komunista. Sabi ko na yan nung una Yan ang pinangangambahan natin Wala tayong kakayahan nangaaway pa tayo ng iba. Hindi ba? Ng ibang bansa na pwedeng makatulong sa atin. Ang gusto nyo natin tumulong sa atin, yung nagkalat ng kahayupang ito. Hindi ba? Walang natutuwa na riyan. Nakapagtataka nga, nandito pa sila sa bansa natin Yung mga inchik na yan wala na sila negosyo. Kayo nga sentido común. Common sense. Tanong, bakit kayo nandito? Ba't nandito pa yung mga yan? Bakit hindi pa nila kausapin yung gobyerno? Pakisundo nyo na itong mga ito. Bakit? Wala na silang gagawin dito pero nananatili sila rito. Bakit? May ibang dahilan Sabi ko sa inyo, yung Pogo, front lang yan Justification lang na para
i-justify yung presence nila, illegal pa. Illegal pa yung justification. Bakit? Sugal yan eh. Wala naman lisensya mga yan. Wala rin mga permiso na magtrabaho dito yan. Mga kaibigan, hindi pa nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Katunayan sabi pa ni Presidente Duterte sa Kongreso, magpasa kayo ng batas para gawin legal yung pogo. Di illegal. Eto, tignan ninyo Kanina yung binabalita nating yung The Netherlands, yung bansa na Holland yan di ba? Mga Dutch, yan ni-reject din nila yung mga produkto para dito sa coronavirus na made in China. Sinundan nila yung iba't ibang mga bansa. At marami pa susunod dyan, maliban sa Pilipinas. Ang tao dito, ayaw rin. Ayaw rin yan. Kaya lang, pinapayagan. Mga kaibigan, walang magawa tayo. Ngayon, eto isa pa, yan Japan. Alam niyo ba na sila gumastos ng bilyon-bilyong dolyar sa mga negosyo. Binabayaran nila yung gagastosan pa nila. Iko-compensate nila yung mga malalaking negosyo. Para alisin lang yung negosyo nila sa China. Isipin mo. Ito, nag-uumpisa na. Nung umpisa pa lang na hindi pa nare-reject yung BFA, madalas na nating dinidiscuss yan. Ano sabi natin? Kung inaakala ninyo, di ba nung bago si Presidente Duterte, ang dami niya supporter sa Japan, tanong nyo ngayon kung meron pa. Ilan na lang yun? Wala na yun. Mga kaibigan, wala na. Pinagtanong ko Maraming nakikinig sa atin dito na taga-Japan. Ano sabi natin noon? Huwag niyong kalabanin yung Amerikano. Hindi naman tayo kinakalaban Di ba? Ang katunayan kailangan natin sila. Ba maka-Amerikano ka? Hindi na ho. Ngayon sa panahon natin ngayon, hindi na ho ngayon yung panahon na ang bansa kailangang ipaalipin mo. Kamukha ng gustong lumilitaw ngayon. Na ang gusto, magpaalipin tayo. Magkaroon tayo ng bagong gagahasa sa bansa natin na pagsasamantalahan tayo at pahihirapan tayo. Mga kaibigan, palulubugin tayo. Gagawin tayong mga alipin sa sarili nating bansa. Ito na lang yun Bakit? Kasi desperado tong mga inchik Yan ang gusto nilang mangyari, magkaroon na, makonquer nila ang mundo. Kaya nila iniimbento yung mga virus na yan. Mga kaibigan, yan ang kanilang pamamaraan kung paano nila kokontrolin ang mundo. Ano ibig sabihin? Na nire-reject yung kanilang mga produkto. Nire-reject para hindi sila magtagumpay sa kanilang mga binabala. Kaya itong mga iba't ibang bansa, Amerika at ang mga kaalyadong bansa niyan, nagsusumikap sila, pati Japan, di ba? Para sumaliksik ng lunas laban dyan sa coronavirus. Kasi pagka alam natin lahat, sila ang gumawa niya ng China. Paano kung tatanggapin mo yung sa kanila manggagaling? Di para kang luko-luko. Wala kang respeto sa sarili mo. Yun ang katumbas nun. Wala kang paggalang sa sarili mo. Binaboy ka pagkatapos
mga kaibigan eh. Iyan ang gagawin sa'yo. Mabuti kung basta baboy lang. Lilipulin tayo niyan eh. Isipin ninyo, mas nakakatakot itong ginawa nila, di ba? Mas grabe ito kaysa sa nuclear. Isipin ninyo yan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, iba na ang panahon. Hindi na to usapan na aalipinin ka ng Amerikano. Tagal na natin kaalyado niyan. Ano to? Panahon ni Aguinaldo? Hindi na panahon ni Emilio Aguinaldo ngayon. Itong Amerikano ang nagsisilbing tagapagbantay ng seguridad ng mga bansa sa mundo na kanyang kaalyado. Iyan yun. Kaya sabi ko nga sa inyo hindi lang tayo nanganib kung tuluyan na nga mawawala yan kasi meron pang grace period na tinatawag, di ba? Kahit na pinawalang bisa na ng gobyerno natin, yung BFA, may grace period pa yan eh. At saka yan, kinukontest pa sa Supreme Court yan eh. Ewan ko lang kung gago yung mga Korte Suprema na yan mga kaibigan. Ngayon, hindi lamang seguridad natin, kundi seguridad ng ibang bansa. Yung Pilipinas. Ito mga di ba? Totoo naman. Hindi naman natin tinututulan na itong Pilipinas ay strategic defense ito ng Amerika laban sa anumang aggression, mga ganyan, di ba? Ito Pilipinas. Pero, yung sinasabi nating strategic defense ito ng Amerikano, yung position yung location ng Pilipinas, napakagandang location para maging depensa nila. Bago makarating ang digmaan sa kanila, dito muna sa atin. Totoo yun. Pero, ibig sabihin, pag nanganib ang seguridad, nawala ito. Nawala ang security ng Amerikano rito, hindi lang Amerika ang nawawalan ng security. Yan ang tandaan ninyo. Buong mundo, lalo ang mga bansa na kaalyado ng Amerika. Kaya, nangangamba rin sila. Kaya lahat kalaban natin Hindi naman natin kalaban yan, di ba? Nung una bilib na bilib ang Malacanang sa Hapon, di ba? Nung unang-una, di ba? Bilib na bilib si Abe rin dyan ngayon, bilib pa ba? Hindi na. Ba't ano sinabi natin noon? Tandaan ninyo. Nakikipagmabutihan kayo sa Hapon. Mabuti naman ang pakikitungo sa atin. Di ba? Hindi nyo ba alam na yung Hapon tsaka Amerikano, mas mabuti relasyon niya kumpara sa atin? Ibig ba sabihin, yung Hapon ba, alipin ba ng Amerikano yon? Bakit? Tayo dito, yung BFA tinanggal natin, BFA lang yon. Sa Japan, napakaraming base militar ng Amerikano. Alipin ba sila ng Amerikano dahil may base militar ang Amerikano? Hindi. Kasunduan yun ng depensa alang-alang sa proteksyon ng mga bansa. At ang masama, tayo BFA lang, yung mga base militar sa Japan hindi nila sinasabing sila'y alipin ng Amerikano. At kailanman hindi.
Matagal ako sa Japan at marami sa inyo alam ang kasaysayan ng Japan. Alam niyo kung paano magmahal sa sarili nila ang kanilang mga mamamayan. Nationalistic, yan ang diyang kilala ng Hapon sa pagiging nationalist. Mga makabayan yan, makabansa yan. Pero bakit? Hindi lang nila basta pinapaintulutan ng base militar ng Amerika sa Japan. Sila pa ang nagbabayad. Kita na ninyo, mga kaibigan. Hindi ba? Ito, ano ba interest natin sa inchik? Wala naman tayo interest dito eh. Sila ang nakikinabang sa atin. Di ba? Dahil sa nagsimula ang pakinabang nila, sila ang napaboran ng globalization eh. Yung General Agreement on Tariffs and Trade. Sila nakinabang dun eh. Bakit? Yung globalization, kung sino ang maraming produksyon, kaya yan eh, peke, kaya yan eh, pipitsugin. Ang pinag-uusapan sa globalization kasi, production. Eh tayo, meron ba nun? Wala. Ang masama, itong gobyerno natin, pumapayag na tayo mag-import na mag-import galing sa China. Pati pagkain natin. Ang bigas natin, i-import natin. Pinabayan natin ang mga magsasaka. Eh samantalang, tayo agricultural country na naturingan. Oh. Sipin ninyo, ang pangit ng kalagayan natin ngayon. Pinagsasaksakan natin ng gobyerno natin ng Pilipinas sa inchik. Huwag niyong gawin yan kasi pagbabayaran din ninyo yan eh. Kagabi, napanood ko yung pelikula eh, tungkol sa istorya ni Winston Churchill eh. Ha? Mga kaibigan? Nakalimutan ko pamagat. Sa Netflix, pinanood ko ulit. Kagabi. Gabi ko lang napanood. Ayan, diyan mo makikita eh. Hindi kayang gumawa ng ganyang pelikula ng mga Pilipino. Ang bida, matanda eh. Ha? Mga kaibigan. Gumanap na Winston Churchill. Nung gera. Ang masama talaga, politiko eh. Tingnan ninyo ha. Sa panahon ni General Luna, yung panahon ni General Luna, yung ayaw nilang pumayag na masakop tayo ng Amerika, nandun sila sa posisyon na yun, na talagang dapat nilang ipaglaban ng ating bansa. Kasi kalalaya lang natin kagagahasa lang ng Espanya sa atin, di ba? Napakatagal na panahon. Dumating yung tinubos tayo binenta tayo sa Amerikano, mga kaibigan. Ng Espanya. Pagkatapos, yung panahon na yon, nandun sila sa sitwasyon na wag nang magpaalipin ang Pilipinas. Di ba? Sino mga walang yan? Negosyante at saka mga politiko. Yung politiko na nasa bulsa ng negosyante. Di ba? Napanood ninyo yung General Luna? Ganon din kay Winston Churchill eh. Alam ninyo yung istorya pala ni Winston Churchill, siya ang leader ng UK nung panahon ng World War II. Siya ang pumalit doon sa inalis yung Prime Minister. Kasi siya ang acceptable sa opposition. Kailangan nilang mag-unite. Dahil noon nagsisimula na si Hitler na sakupin ang mga bansa sa Europa. Alam nyo, isa lang ang paninindigan ni Churchill.
ipaglaban ng kanyang bansa. Hindi sila susuko. Ayaw niyang sumuko ang bansa o mabutihan, compromise. Ayaw niya. Siya lang yung nag-iisa. Nung siya, papalitan niya yung Prime Minister, yung hari ng United Kingdom noon, parang ayaw sa kanya. Tinanong nga yung tinanggal na Prime Minister, yung papalitan niya, bakit siya napili? Kasi niya, siya lang ang acceptable sa opposition para magkaroon ng unity. Diba? Yun ang purpose. Yun yung mga sitwasyon. Kamukha ngayon, kailangan natin unity. Pero hindi unity para tayo ipailalim sa China. Unity, magkaisa tayo, nalabanan natin itong krisis na ito, itong salot na dinala nila rito. Ikinalat nila sa daigdig. Yung pagkakaisang yan, iset aside ang politika. Tama yan. Yun din yun eh. Ang ganda, lintik ang paninindigan ni Churchill. Pero sa bandang uli, nakikita ng mga cabinet niya, yung war cabinet. Meron siyang war cabinet eh. Mga kaibigan. Alam niyo ba, dahil na nalulupig na, nasasakop na sila ng yung mga sundalo nila, na-isolate na ng mga German sa ibang bansa. Lalo sa France, mga kaibigan. Pilit kinukumbinsi nung war cabinet si Churchill. Kasi pag-upo ni Churchill, isa lang ang paninindigan niya, hindi tayo makikipag-usap dyan. Ayaw niya kausapin si Hitler. Ayaw niya. Ang gusto niya, lumaban ng labanan. Mga kaibigan. Una nga, inuutangan niya yung Amerika para magkaroon sila ng armas. Hindi pumayag Mga kaibigan Pero nanindigan si Churchill. Kinukumbinsi siya ng war cabinet niya na makipag-usap, mamamagitan si Mussolini ng Italy. Tuta ni Hitler yun di ba? Ngayon, siya lang ang ayaw pumayag. Pero noon bandang huli na marami nang mamamatay sa mga sundalo, talagang labag na labag sa kalooban niya. Pero sabi niya kung sila Hitler, kinukumbinsi siya, ano pa mang gusto mo mangyari? Kailangan, meron na mamagitan na sa atin si Mussolini, ayaw niya ng terms na bibigyan siya ng kondisyon. Hindi kailanman. Ayaw niya na makita mga bandera nila na merong yung bandera na Nazi, yung swastika na nakasabit sa mga... Alam niyo nung una ayaw siya ng hari. Bandang huli, nung papayag na sana siya, bago siya magsalita sa parliament, para ideklara niya na papayag siyang magkaroon ng pag-uusap, mamamagitan si Mussolini. Nung gabi, pinuntahan siya ng hari. Sa bahay, pumunta yung hari. Sa bahay niya. Si Churchill, yung depressed na depressed. Bagsak. Sipin ninyo. Anong sabi nung hari? Tinanong siya, ano ba bukas magsasalita ako para ganito, gano'n. Totoo pala, sabi yung pinalitan niyang Prime Minister. Sinabihan siya na, huwag kang pumayag. Tama ang paninindigan mo. Lumaban tayo. Sabi niya, hindi ako susuportahan ng parliament
Sabi nung hari, dati humingi ako ng advice sa'yo. Ngayon, ako naman ang mag-a-advise sa'yo kung papayagan mo. Pumunta ka sa tao. Dapat ito yung panahon na yun. Bakit hindi nyo kami konsultahin tungkol sa mga hayop na inchik na yan? Ha? Yun ang ginawa nung hari. Sinabi yan si Churchill, bakit hindi ka pumunta sa tao? Dumirekta ka. Bago ka magsalita. Wala nang time eh. Alam nyo ginawa ni Winston Churchill? Nung siya papunta na sa opisina, sa Westminster, doon yata yung kanilang parliament, maga siyang umalis. Stop, ha? Bumaba siya sa sasakyan. Iniwan niya yung driver, sipin mo yan, ha? Nawala hindi nila siya nagpunta ito. Alam niyo kung saan nagpunta? Sumakay ng subway. Yun daw ang kauna-unahan niyang pagsakay sa subway. Nagtanong siya, nakilala siya ng mga tao nung pinagtanungan niya hanggang sa sumakay siya ng train, nagulat yung mga tao. Nakahalubilo nila yung kanilang prime minister. At pagkatapos kinausap sila. Nagpakilala siya ako kilala siya yung mga tao, nagpakilala rin, ako si ganito, gano'n, sabi ng mga tao. Kinausap niya sila. Ano sa palagay ninyo? Ganyan. Kinuha niya yung pulso ng tao, mga kaibigan. Noon niya nalaman, yung parliament lang ang kalaban nila sa paninindigan Yung palang buong bansa, yung mga mamamayan mismo, kahit wala na, mahihirap lang, mga kaibigan, handa silang ipaglaban ang kanilang bansa. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan